speaking of maganda, Dolomite Beach, pinagmalaki ni Duterte. Tanong ko sa iyo, ano income ng gobyerno doon? Wala. Ikumpara mo sa proyekto ni Pangulong Bongbong. Meron income. Ano? Yun, ang daming mga nasirang mga kabundukan at mga nahukay na Hindi income yun, liability yun. Ano pa? Yung Lionel, marami nakakakot na basura doon. Paldo! Ito yun. Ito ang ibig ko sabihin. So walang income, hindi nag-generate ng trabaho, kundi yun ay mini-maintain ng gobyerno para maging malinis. Gumagastos ang gobyerno. Yung proyekto ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong at sa mahal na mahal nating First Lady, Madam Lisa. First Lady. Di ba? Marcos. Yung Esplanade. Nakapunta na ba kayo? May ano pa, may part 2 pa. May Ito part yan. 2. Yung Esplanade, makikita niyo yung proyekto sa inisyatibo ni First Lady. Ang daming hanap buhay. Yes. May nagbebenta doon ng ice cream, Yes. chocolate, Yes. sari-sari, Food bazaar. food bazaar. Buhay ang micro-business. Buhay ang micro-business. Nagge-generate ng buwis, income. At syempre, kumikita ang gobyerno. Dinarayo. Kumikita yung mga tao. Tama. Masaya yung mga tao. Tanong to, anong ginagawa ng mga Bisayang vlogger? Buti nga, wala na si Koy doon. Yung mga Bisayang vlogger, mga kababayan ko, nananatili sa Dolomite Beach. Tinatanong din yung mga Bisaya na mga namamasyal doon. Tapos sabay magsa-survey, parang yung ginagawa mo uli. Tatanungin, ano po ang mas maganda po sa inyo noong panahon ni Duterte o ni Pangulong Bongbong? Sino na ba magmamalasakit sa kapwa Bisaya? Siyempre kahit hindi pa nila nakikita, dahil bulag ang mga putang ina, hindi nila nakikita at hindi sila marunong magkumpara sa mga ginagawa ng mga nakaraang administrasyon at ngayon. Ano sasabihin nila? Mas maganda po nung nakaraang administrasyon ni Tatay Digong. Baka hindi si marunong lang yan. Baka hindi marunong pumunta ng Esplanade. Hindi. Bulag sila. Bulag sila sa katotohanan. Tayo, naghanap tayo katotohanan Hindi naman tayo namamalagit natutulog sa kasinungalingan Dahil ang tao pagka ikaw ay nanatili na sa kasinungalingan, hindi ka na makakasilay ng pag-asa sa buhay. Diba? Hindi mo makikita. Maraming salamat, Pastor Mike. Ikwento ko lang. May kwento ko lang tungkol lang sa Manila Bay na yan. Yung story niyan. Alam mo, si Secretary si Mato during that time, nag-i-invite ng vlogger yon. Cover nyo to. Yung mga proyekto ng ganito, pinapagawa ni dating Pangulong Duterte. Ito yung ginagawa. Pero, nung hinalukay ko yung budget, nalula ako. Alam mo kung bakit? Magkano ang trash boom? Magkano? Umabot ng 50 million pesos. Grabe, sa 1 kilometer. Grabe 50 million pesos. After ng bagyo, yung 50 million pesos nalusaw. Napunta sa dalampasigan. Andun na kagad, wala na, wasak na. Tapos yung tinatambak nilang Dolomite doon, to be honest, para sa akin, para mabago yung imahe ng Manila Bay, pabor naman din ako doon. Pero, the question is, inutangan kasi ng budget yun Ninakaw Nakakapat na palit ng kontraktor. Diba? Hintik pa nga hindi malagyan ng Dolomite san yun Actually, wait lang, puputulin ko kayo. Mahalaga lang ito. Mahalaga lang. Saglit lang, test putuloy nyo na. Kahit hanggang matapos kayo na. Hindi po pwede kasing hindi ko batiin. Itong mga kaibigan natin sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Itong Mr. and Mrs. Castro. Doktora ito tsaka isang negosyante. Doktora at Boss Cesar. Hello po. Shoutout po sa inyo. Yung mga kaibigan natin sa INC. Alam mo, marami akong kaibigang mga kasi. Kasi hindi issue sa akin ng kung ano yung paniniwala sa religion. Sa akin yan.
Kaya marami tayong kaibigan, Muslim, GIL, KOGC lang wala. Wala. Birthday no. Oo, bilak ako ng mga taga-KOGC. Birthday ba no ano? Hindi, oo, nanonood sila ngayon. Shout out viewing po Hello sa po, inyo. shout out po sa inyo. Ayan. Okay na. Thank you po Yun. sa Kasi yun ang masaya kasi, di ba, kahit na magkaiba man tayo ng religion, di ba, nagkakaisa tayo. Kasi ito, si Nyolo, alam ko ano to eh. Di ba, ako galing din ako sa pinanggalingan nyo. Pero iba pa rin yung sumusunod sa tagapamahalang pangkalahatan. Ay, babatiin ko lang po, hello po sa ating si Ka Eduardo Manalo ng INC ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa pananalangin araw-araw. Alam nyo, ito nga pong tinatalakay natin, madugtungan ko lang po yung sinasabi nila. Ito pong tungkol po ito sa Dolomite Beach. Yan po ay pinakatangang proyekto po. Bakit? Parang sinabi nilang yung mga Manileño, inosente sa white sand. Di ba? Parang dinuduldul nila. Wow! White sand, man! Tuwan-tuwa ang mga Manileño. Ginawa po tayong tanga niyan. Ang resulta po, nagbabara. Ngayon lang po, for the first time in the history, nagkakaba sa Rojas Boulevard. Una. Sinek ng MMDA yan, barado po ang mga drainage yan. Nang dahil sa... Dahil sa Dolomite Beach na pinakatakang proyekto sa buong mundo. Pangalawa po, hindi pinag-aralan. Bakit? Kasi po, kapag bumabagyo, dapat po pinag-aaralan nyo po, 10 ang hampas ng alon. Basura ng Cavite, niyayakap ng putang inang Dolomite Beach. Kaya pala sabi ko dyan sa Dolomite Beach, pinakatanga yan. Kumpara nyo po sa Intramuros, sa ano yung project ni Apple doon na Esplanade. Nakita niyo po yung Esplanade. Para kang nakapunta sa Spanish, Espanya, kaya may puta de gracia. Europa! Lukuan de puta. Hindi maputol kita ha. Para sa akin, hindi tangang proyekto yan. Ito, mamaninindigan ako. Hindi naman talaga project ni Digong yan eh. That is way back panahon pa ni Ramos. Panahon ni Gloria, hindi na napilano, na panahon ni Pinoy na ginawa ng design. Panahon ni Duterte na ginawa niyang itinuloy niya. Yun lang naman yun, na inutangan niya ng pera. Para Meron kasing batas na nagsasabi dyan na sinagot ng Supreme Court, yung tinatawag natin mandamus. Alam nyo ako Ito boss, yung mandamus. Yung mandamus. So, yung batas na yun na nagpatibay, in-execute lang ng dating Pangulo. Ang problema, inutangan ng pera, hindi tinapos. Alam mo kung tutusin dapat, totoo naman na catch basin yan eh. Ang Manila Bay, tapunan. Pero, Manila is Manila is a face of, yan ang mukha ng Pilipinas eh. Sentro. Kabisera. So kung magkakaroon kasi tayo ng ganun, kung magkakaroon tayo ng ganung artificial sun na dagat, bakit din natin pagandahin? Hindi yung pabahuin. Meron akong diba? Meron akong ano dyan. Alam mo, hindi naman kasi yung Dolomite lang ang magpapaganda sa Manila Bay. Correct. Kundi yung kalinisan mismo eh. Correct. Disiplina ng mga tao sa paligid ng Manila Bay. Mula Cavite hanggang Maynila, maging yung katawid dagat. Alim yan, Bataan, Olongapo. Kasi isa lang yan, nakaiikot lang ng ganun. Hanggang doon yan sa Malabon, Nabotas, dapat yan sama-sama na nagkakaisa para linisin yan. Yun yung batas na mandamus. Ngayon, eto yan. Ang pagpapaganda kasi, mas maganda para sa mata ko at marami sigurong aayon sa atin ng mga nanonood. Kahit siguro sa inyo, yung natural beauty. Yes. Pero, totoo yun, boss. Makasaysayan yan. Correct. Nung araw, ang naabutan natin, ang Manila Bay, Naliliguan pa. pinaliliguan niya na may mga hika, may, Boss, dyan kami naliligo eh. may mga galis. Di ba? Kasi diyan dagat, napapaligon maliwanag, may mga isda pa yan nung araw. Naabutan natin yun. Ewan ko kung naabutan nyo rin, ha? Nabuta ko yun. So ngayon, kung makikita mo, maayos naman eh. Maganda naman tignan eh. Ang problema ay yung disiplina na mismo ng taong bayan ang hindi nangyari. Mula nang nawala si Apo Lakay, naging ganyan na yan. Parang napabayaan na bahala na kung ano maging resulta. Kasi nung panahon ni Pangulong Ferdinand Apo Lakay, yung kalinisan dyan, abay na po-control dahil natatandaan nyo merong Metro 8 noon. Metro 8! May Metro 8 noon. Tanda-tanda ko pa yun.
kulay pula at saka dilaw yung uniforme. May dalang tambo at saka may yung Salakot. daspan, pansalo, Tsaka yung, salakot. Tsaka yung card na yung ganyan. card na Oo. tuloy-tuloy na naglilinis. At yun, dinudukwang nila yung mga basura lagi, nakabantay, kinukuha yung mga plastic, yung mga basura, yung mga, kung anong makita nila ron, tuloy-tuloy yung paglilinis doon, nakabantay. Nung nawala na si Apolacay, putang ina, napabayaan na ang Manila Bay. Dagdag ko sa iyo dahil kasalanan yung din mga ng kanal-kanal. LGU yan. Hindi, Yung mga nakapaligid na Alam establishment. nyo kung ano? Alam nyo kung anong nangyari? Oh. Naging sobrang malaya Oo. dahil daw yung demokrasya ay nakuha nila. Mm-mm. Eto ngayon ang problema. Yung sobrang demokrasya, masama pala. Mm-mm. Kaya ako, kung inyong babalikan, Apolacay, sabi nga ni Banat Bay, putang inan to eh. Sabi niya, dati, mas higit ang Pilipinas kaysa sa South Korea. Ngayon na, ungusan tayo. Gago kayo, tinanggal niyo yung Pangulong magaling eh. Paano hindi tayo maungusan? Diba? O ano nangyari? O, ano pumalit? Puro mga buwakaw hanggang kay Digong. Diba? O, diba? Tayo ang pinakamalakas na bansa noon. Tayo may kauna-unahang fighter jet versus Korea, ha? Bago pa makabuo ang Korea ngayon ng fighter jet, meron na tayo nauna. Totoo yan. 'Di ba? Kauna-unahang missile nasa atin din ang pangalan Bongbong. Ngayon, ito pa. Dahil nga ganun daw, hindi natin maiiwasan na noon pa may bobot tanga na naniwala sa mga propaganda ng mga anti-Marcos noon. Tama. Pero kung iyong bibigyan ng facts, hindi fact, di ba? Facts ang ipapakita mo, ikumpara nyo. Kasi ako maano akong magkumpara eh. Kung totoo ka, ikukumpara kita dito. Meron ka ba napatunayan talaga o wala? Kasi kung yung binabanatan mo, may napatunayan tapos ikaw, dada ka lang ng dada, na nakinig ka sa mga propaganda, katulad ngayon, yung mga DDS, Tama. nakikinig sa mga propaganda. Tama. Masama si Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Nung panahon ding yon, ganun din ang ginagawa. Pinapasama ang Apolacay. Tama. Samantalang siya yung napakaraming ginawang proyekto. Totoo yan, boss. Tapos pag tinanong mo si Cory, si Ramos, yung mga pumalit, binenta lahat yung mga ari-arian ng gobyerno. Meralco, Manila Waters. Alam mo, ito, parang mas malinaw yung ine-explain ng mga kasamahan ko, mga kababayan. Magulo sila mag-explain. Ako, basic lang. Ito po, mga kababayan, yung blueprint ng mga establishmento ngayon kay Apolacay, meron pang bagong LRT. Apolacay pa lang, dinututuan lang nila. May mga bago pa tayong Philippine Cancer. Wala. Sa BBM pa, nagtayo sa may Pampanga. PGH. May PGH ba? May PGH ba ngayon? Si BBM pa rin, magtatayo sa Carmona, Cavite. Apolacay is the best president in this country. No one can compare. Even though you politicalize Apolacay, the legacy still remain in our hearts, mind, and souls. Alam mo, simple lang na. Mas pasimple pa natin yung bitaw mo. Mapapakanta sana ako ng ano eh. Sa totoo lang ha, boss, my God. Good boy ka, Totoo Pampam. naman yun eh. You know what's the reason kung bakit? Kung papansinin mo to, former late President Ferdinand Edralin Marcos bumuo bagong lipunan. Tama? And now, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bumuo Bagong na- Pilipinas. bagong Pilipinas. Ano pinagkaiba? Tinagalog lang na tinanslate niya lang sa mas modernong paraan. Bagong Pilipinas. Bagong lipunan, new society. Tama? Yun ang kinatatakutan ng mga DDS. Yun ang kinatatakutan ng mga anti-Marcos. Yun ang kinakatakutan nilang mangyari. Kasi si President Bongbong Marcos, kulang ang 6 na taon na pamumuno para mapapunta ulit tayo sa tugatong ng tagumpay. Remember, these words came from me. Tandaan nyo to. Si Lee Kuan Yew, nung panahon ng ang Singapore ay bagsak, kanino siya tumatawag? Kanino siya nakikipag-usap? Sino ina-idolize niya? President Ferdinand Edralin Marcos. Nung nagtagumpay si President Edralin Marcos noon, gusto ni Lee Kuan Yew na maging kagaya na ang Singapore kagaya ng Pilipinas. Pero nung nawala si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, ang nangyari, nababoy, niyurakan ng pagkataon natin, bumaba ang moral ng mga Pilipino. And right now, sino ang umangat? Sino ang natuto kay Ferdinand Edralin Marcos?
Singapore. Kaya Tama. meron kung bakit namamayagpag sila ngayon. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Ikaw, Oo. ikaw muna. Kung merong bagong lipunan, kaya Pulakay, Ah. at merong bagong Pilipinas, Ah. kay BBM, ano naman kay Amy Marcos? Ano? Bagong baba. Hindi. Ano? Alam mo? Ikaw, alam mo, Koy? Hindi. Bagong lipunan. Going bulit. Kami na mamamumulit. Pati ka muna. Pero teka lang, boss, Mike, gusto ko lang dugtungan yan. Sinimulan mo to eh. Tapusin natin to. Yun nga itatanong ko, ba't na napunta rito? Isa na lang to. Babalik tayo, kakambyo tayo. Susunod ko dito si, Wing Gatchalian. Mga kababayan, isipin nyo, gaano katalino si Apo Lakay. Advance advance. Isipin mo nagkaroon tayo ng nuclear power plant. Bataan Nuclear Power Plant na 2,000 plus pa lang naiisip ng iba tayo. Kailan pa nagkaroon ng nuclear power plant? Walang nakagawa niya na ibang presidente. Sino nagpatigil yan? Si Lori Aquino dahil lahat daw ng pinagawa ni Marcos ay labag. Sorry po dream talk lang po tayo. Tatama kita. In fairness naman sa mga dilawan katulad ni Koy. Ibig ko na naman yan. Joke yan. Joke yun. Ibig ko na naman yan eh. Katulad ni Koy, di ba ng mga dilawan? Kaya wait lang, mapapagpapagpapag ko natin na sandali lang ha. Wait lang ha. Hindi ko ako dilawan. I support Senator Risa Ontiveros and former Senator Sonny Trillanes. But hindi ko ako dilawan. Okay? Mananatili ho akong pula. Kung sino man ho nagpapakalat ng ganong salita, utang ina niyo ho. Tampanan niyo ako. Hindi ako dilaw eh. Wala tuloy ako sasabihin. Diretso ko na yung sabihin mo. Hindi kayo na, tuloy nyo na. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, Judas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta
ka para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip.